Sana po ay magustuhan niyong lahat ang ibabahagi kong kwento na nangyari sa Barangay Santol, sa hindi kalayuang probinsya noong year 1998. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Nilo, at ikukwento ko sa inyo ang isang karanasang hindi ko malilimutan at sa ngayon ay patuloy pa rin itong naaalala paminsan-minsan. Kami tatlong magkakaibigan na sina Pedro at Tomas, at para kumita ng pera, kahit kaunti, madalas kaming tumulong sa pag-ani ng gulay sa bukid ni Mang Isko sa kabilang barangay. Si Pedro ay laging palabiro, habang si Tomas naman ay tahimik at seryoso, pero pare-pareho kaming masipag at maaasahan. Ang Barangay Santol ay kilala sa mga malalawak na bukirin. Pero may mga kwento rin dito tungkol sa mga engkanto at elemento. Dati ay tinatawanan ko lang ang mga ganitong kwento dahil hindi ko pa ito nasaksihan ng harapan. Nangyari ito noong binata pa ako, mga 18 years old pa lang ako noon. Tumutulong kami sa pag-ani ng mga gulay sa bukid ni Mang Isko kaysa kumuha pa siya ng ibang tao sa malalayo. Naalala ko pa, maaga kaming pumupunta doon, mga bandang past 4 AM, para hindi pa mainit. Isang umaga, habang nagkukwentuhan kami sa pagdating namin sa bukid, biglang dumating si Mang Isko. Kilala na namin siya dati pa, pero kakaiba ang itsura niya noong araw na iyon. Walang ekspresyon ang mukha, magulo ang buhok, namumula ang mga mata, at parang zombie kung maglakad. Kinausap namin siya pero hindi siya sumagot. Inisip namin na baka kagigising pa lang niya kaya binaliwala namin iyon. Kinuha namin ang mga sako at nagsimula na kaming mamitas ng mga gulay, habang si Mang Isko naman ay nakatayo lang at tulala. Nagkakatuwaan pa kaming magkakaibigan sa pagpitas ng mga gulay dahil akala mo may contest kung sino ang makakakuha ng pinakamarami. Maya-maya pa, napuno na ang sako na dala ko at kumuha ng panibago para lagyan ulit ng gulay. Nagkakagulo pa kami at kung minsan ay nagbabatuhan pa ng mga hinog na kamatis kapag hindi nakatingin ang isa sa amin. Napansin namin na hindi umiimik si Mang Isko at nakatingin lang sa amin dahil dati ay madalas nito kaming sawayin para hindi makaabala ng mga kalapitbahay na nasa bukid. Ilang saglit pa. Kinuha namin ang termos na may kape at inalok si Mang Isko, pero hindi ito sumagot kaya inakala namin ay nagagalit siya sa kaguluhan namin. Walang ano-ano ay bigla siyang tumalikod at hindi kami pinapansin. Laking gulat namin nang kinuha niya ang itak at sumigaw ng malakas. Pinaalis kami sa bukid habang iwinawasiwas ang dala niyang itak. Akala namin ay nagbibiro lang siya, pero nang malapit na siya sa amin, tumakbo na rin kaming tatlo palayo. Nakarating kami sa matataas na damuhan at doon na kami huminto sa unahang pilapil at huminto na ito sa paghabol sa amin. Nagtaka kami nang may nakasalubong kaming kamukha ni Mang Isko, pareho ang bihis at itsura, pero normal na ang kilos. Sinabi niya sa amin, pasensya na, ngayon lang ako nakarating. Ikinuwento namin ang nangyari habang hingal na hingal kami nang biglang gumalaw ang mga damo kung saan namin naiwan yung Mang Isko na humabol sa amin. Binunot ng tunay na Mang Isko ang kanyang itak at pinuntahan ang kamukha niya pero wala siyang nakita. Sinabi niya sa amin na minsan may mga engkanto sa lugar na iyon na nanggagaya at nananakot kapag naaabala. Lalo na kung hindi pa sumasapit ang umaga. Hindi naman daw iyon nananakit ng tao, kundi nananakot lang o kaya naman ay ililigaw ang sino mang makursunadahan nito. Maya-maya, dumating ang iba pang mga kasama ni Mang Isko at nagsimula na rin silang mamitas ng mga gulay.
Hindi naman ulit nagpakita ang nanggaya kay Mang Isko, kaya't agad din namin itong nakalimutan. Lumipas ang mga araw at wala nang nagpakita na nanggagaya mula noon. Simula noong araw na iyon, hindi na kami pumupunta ng ganoong kaaga, lalo na kapag kakaunti lang kaming magkakasama. Lagi na kaming sumisiguro na may liwanag na bago kami pumasok sa bukid, dahil baka magambala ang mga engkanto na namamahinga. Sa ngayon ay may sarili na akong pamilya, at paminsan-minsan ay nakakarinig pa rin ako ng kwento na kahawig ng nasaksihan ko, kaya lagi kong pinapayuhan ang mga kabataan sa amin na irespeto ang katahimikan ng mga nilalang na hindi nakikita at kahati natin sa mundong ating ginagalawan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat at more power po sa inyong channel.